Naglandfall na ang bagyong Emong sa Agno, Pangasinan kagabi. Sa kalagitnaan pa yan ang matinding baha sa probinsya kung saan 17 lugar na ang nalubog. At kaugnay po niyan, makakapanayan naman po natin si Pia Flores, Emergency Operations Center Head ng Pangasinan PDRRMO. Magandang umaga po sa inyo. Ma'am? Ma'am Pia? Yes po, hello, good morning po. Okay. Hingi lang po kami ng update po sa inyo. Kamusta po ang lagay ng panahon dyan sa Pangasinan at syempre yung paghahanda po na ginagawa po ng inyong ahensya dito sa pagdating o paglandfall ng bagyong Emong? Yes po, sa kasalukuyan po, nakararanas po ang malaking bahagi ng Pangasinan ng light to moderate rains. At kanina lamang po, madaling araw, ay naranasan po dito, particularly sa may western portion ng Pangasinan, ang malalakas na hangin at pag-ulan dulot nga po nitong si Tropical Cyclone Emong. And as monitored din po natin, nitong bandang alas 10 po ay naglandfall siya sa Agno, Pangasinan. And sa kasagsagan po ng bagyong Emong ay nakapagtala po tayo ng mga power outages dito sa mga ilang lugar, particularly nga po sa Western Pangasinan at sa mga areas kung saan nakataas po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 4 kagabi at hanggang madaling araw. At hanggang ngayon po ay hindi pa po natutugunan yung mga power outages na po yan na inyong nabanggit, ma'am? Yes, ma'am. Sa latest monitoring po natin, hanggang ngayon po ay may ilan pa po tayo mga municipalities na meron pa pong mga power outages. But speaking of municipalities, ma'am, ano pa po yung mga pinaka-apektadong lugar at ano po ang ating ginagawang hakbang, no? Kung paano po sila matulungan, kung sila po ay abutan po ng mga pagbaha po dyan. At yung mga kalsada din po natin dyan, alin po doon yung mga impassable na as of this time? Yes po. Okay, ma'am. So, ang binibigyan natin ng attention po, ma'am, area of concern natin ay itong mga under Tropical Cyclone Wind Signal number 4 kagabi. Andyan po ang Anda, Bolinao, Agno, and dito lang po sa Burgos ay meron din po tayong mga naitalang nangailangan ng rescue operation. At kasalukuyan po ongoing ang kanilang rescue operation sa pamumuno po ng LGU concerned. Dito rin po sa may Bolinao, may mga ilan-ilan po tayong rescue operations dyan ngayon. And sa kasalukuyan po, ang mga datos po na nakuha natin mula po sa mga LGUs na ito ay karamihan ng naidulot na pinsala nitong si Bagyong Emong ay mga nagbagsakang puno. Kaya po dito po sa may area ng Labrador, Sual, hanggang po dyan sa Anda ay may mga naitala po tayong mga nagsibagsakang puno sa kalsada. So may mga ongoing po tayong clearing operations po sa mga area na ito. Pero sa ngayon po, paano po natin na ipapaabot yung tulong doon sa ating mga kababayan na hindi po maabot ngayon ng mga rescuers dahil nga po dyan sa mga nagtumbahang mga poste at puno na inyong nabanggit? Yes po. So bukod po sa ongoing coordination, communication natin sa mga LGUs concerned ay preparing na po yung team natin dito sa province para mag-augment po. Unahin po natin itong sa lower section ng western part kung saan may mga naitalang nagbagsakan nga po na puno. So mag-augment po tayo for clearing operations. Nang sa gayon po ay maabot po natin yung mga bayan sa dulo ng western Pangasinan na nangangailangan po ng rescue operation. Kasalukuyan din po na nagkakandak ng rescue operation dito naman po sa central part ng Pangasinan. Bunsod po nung nakaraang mga pag-ulan dulot ng enhanced hanging habagat dito po sa may parte ng Calastao, Bugalyon, Urbis, Tondo, and mga Tarem.
Miss Pia, ngayon po ba, meron na po ba tayo mga opisyal na estimate na datos po doon sa mga napaulat na nawawala, nasaktan o nasawi po dahil po dito sa bagyong Krising Yes at po. saka sa Habagat? So far po, ma'am, dun sa nakalipas na Typhoon Krising, may naitala lang po tayong isang injured dahil po nabagsakan yung kanilang tahanan ng puno. Pero so far, nabigyan naman po ng agarang medical na attention. And ngayon po, itong pag-landfall naman ni Bagyong Emong ay sinisikap po namin kumuha ng mga information and datos mula po sa mga areas of concern dahil po sa kasalukuyan medyo hirap po tayo sa communication. Right. Yes po, at sa mga sa- ongoing clearing and rescue operations po nila. Right. Pero sa mga evacuees po natin, meron na po ba tayong bilang kung ilan na po mga pamilya ang nasa iba't ibang evacuation centers ngayon? Yes po. So ito pong datos natin patungkol nga po sa mga evacuees ay mula po sa Provincial Social Welfare Development Office. So sa ngayon po ay meron tayong naitalang 2,401 families and 8,540 individuals sa loob po ng ating mga evacuation centers. Yung ano naman po natin, na estimate na danyos po no, or damage na naitala po natin dito sa bagyo na ito, diyan po sa Pangasinan. With regards po sa damages, ma'am, currently po coordinating tayo sa mga concerned offices sa Provincial Agriculture and sa for damages to agriculture and sa Provincial Veterinary Office at ganoon din po sa Engineering Office. Sa kasalukuyan po ay ongoing po yung validation ng mga damages na ito. Alright, patuloy po kami makikipag-ugnayan sa inyo sa mahalagang issue na ito. For the meantime, mag-iingat po kayo dyan. Ms. Pia Flores ng Pangasinan PDRRMO. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.